Magandang gabi po muli sa inyo mga kapatid. Ako'y natutuwa at malaking kagalakan sa akin na minsan pa ay makasama ko po kayo sa ating pulong panalangin ngayong gabi. Ako'y naniniwala na narinig nyo na ang pronouncement ng Pangulo, ang kanyang advisory kung ano ang classification ng mga areas. Ang National Capital Region kasama ng mga kalapit mga probinsya ay medyo naging mas maluwag na. From ECQ ay naging GCQ na po sila ngayon. Sa lugar natin ay MGCQ na. Ilang panahon na, ilang ulit-ulit ng pronouncements. Parang ito na yata yung pinakalas na classification. Pero hindi ko alam kung kailan po maaalis dahil sa... Nagtaka ba kayo kung bakit MGCQ tayo samantalang mas madami yata yung mga kaso, mas dumadami yata sa ating paligid. Ang mga kapatid na nagsimula ng magsamba ng sama-sama sa mga churches natin sa Bamban ay muli silang ngayong nag-iingat at bumalik sa live streaming ng kanilang worship din at mga prayer gatherings. Kayo po ba ay na-surprise? O na-shock kayo? Or siguro frustrated yung iba? Inaasahan na maaalis na ito. Ano po ba ang inaasahan ninyo? Or babaguhin ko ang aking tanong. Ano po ba ang ipinapanalangin ninyo sa ating kasalukuyang kalagayan? Ano po ba ang hinahanap natin? I remember the story about an obsessive art collector. Siya po ay napakayaman at napakatanyag ng tao na ito. At meron siya ang kanyang gustong-gusto, ang kanyang obsession. Kapag merong isang art item, merong isang magandang likhang sining, ay gusto niya makauna siya. Gusto niya sa kanya mapunta yung item na talagang hindi pangkaraniwan. Isang araw sa kanilang pagtitipon, pagkasama-sama ng kanyang mga kaibigan, merong nakahabulong sa kanya na merong mga bagong item na nadiskubre sila na hindi pa lumalabas sa publiko. Nung magkahiwalay sila ng kanyang mga kaibigan, sinabi niya sa kanyang sarili, dapat sa akin mapunta ito, yan ang kanyang sabi. So ang kanyang ginawa ay sinugo ang kanyang mga agents sa mga kalapit na lugar, sa ibang bayan, sa ibang bansa. Ginastusan ng napakarami at nag-exert ng talagang grabing effort para matiyak, para masigurado niya na sa kanya mapupunta yung mga collector's items na ito. After months of searching, magkatapos ng malipas na mga panahon, ilang buwan ang lumipas, finally, they were able to trace this collector's item. Kung kaya nga tuwang-tuwa siya nung magpahatid ng balita na natagpuan na nila. Nagulat lang siya nung nandoon na sila sa kanyang harapan, wala silang dala. Ang sabi niya, akala ko ba natagpuan ninyo? Akala ko ba na-trace ninyo, na nalaman ninyo kung sino may-ari at kung nasaan siya? Hindi ba't pinapatawad ko sa inyo kung kahit gaano kamahal, dapat ay mapunta sa akin ang mga iyon. Ang isinagot ng kanyang mga isinugo, natagpuan na po namin, na-trace na namin, alam namin kung sino ang may-ari, kung nasaan at kung nasaan ang mga items na inyong ipinapahanap. Ay sabi nung collector, nasaan? Nandoon po sa bodega ninyo. Kayo po ang nagmamay-ari. Yan ang kanilang sinabi sa kanya. Ang problema lang po kasi hindi nyo binasa yung katalog. Kayo na po pala ang nagmamay-ari
Nandito na mismo sa inyong bahay, sa inyong compound. Hindi nyo lang alam dahil hindi nyo po binasa yung katalog. Yan ang sabi ng kanyang mga isinugo. Alam nyo po, maraming mga tao ang naghahanap ng kung ano-ano, ang hindi nila alam, nasa kanila na pala. At ang nakakalungkot maging sa spiritual realm, sa kalagayang spiritual, makikita natin maraming mga mananampalataya ang naghahangad ng ganito, naghahanap ng ganoon, ang hindi nila alam ang mas mahalaga nandoon na pala sa kanila. Ito ang laman ng panalangin ni Apostol Pablo, ang kanyang unang panalangin sa kanyang sulat sa mga mananampalataya sa Efeso. Unang panalangin dahil dalawa po ang naitalang panalangin ni Pablo dito. Ang isa ay nasa 3 kabanata na siya nating titingnan sa mga susunod na pagkakataon. But for tonight, we'll be looking at Ephesians chapter 1, beginning verse 15 hanggang verse 23. Ganito po ang sinasabi niya. Kaya nga, mula nang mabalitaan ko ang tungkol sa inyong pananalig sa Panginoong Hesus at ang inyong pag-ibig sa lahat ng kanyang mga banal, walang tigil ang pagpapasalamat ko sa Diyos para sa inyo tuwing ipinapanalangin ko kayo. Hinihiling ko sa Diyos ng ating Panginoong Hesukristo, ang maluwalhating Ama, na ipagkaloob niya sa inyo ang Espiritu na nagbibigay ng karunungan at nagpapahayag tungkol sa Diyos upang lubos ninyo siyang makilala. Naway liwanagan ng Diyos ang inyong isip upang malaman ninyo kung ano ang inyong inaasahan sa kanyang pagkatawag sa inyo, kung gaano kasagana ang pagpapalang inilaan niya para sa kanyang mga banal, at kung ano ang di masukat na kapangyarihang kaloob niya sa atin na mga nananalig sa Kanya. Ang kapangyarihang ding iyon ang muling bumuhay kay Kristo at nag-upo sa Kanya sa kanan ng Diyos sa kalangitan. Kaya't nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng paghahari, kapamahalaan, kapangyarihan at pamunuan sa kalangitan. Higit na dakila ang Kanyang pangalan kaysa sa lahat, hindi lamang sa panahong ito, kundi maging sa darating. Ipinailalim ng Diyos sa paa ni Kristo ang lahat ng bagay at ginawa siyang ulo ng lahat ng bagay para sa Iglesia. Verse 23. Ang Iglesia ang katawan at kapuspusan ni Kristo na siya namang pumupuno sa lahat ng bagay. Yan ang sinasabi ng ating talata na ating pagsasaluhan ngayong gabi. Ang sinasabing katotohanan sa atin na una nating kailangang malaman ay tayo ay merong malaking kayamanan na inilaan ng Diyos. Yan ang ating nabasa. Mananampalataya, alam niyo po ba kung gaano kasagana, gaano kalawak, gaano kadami, gaano kalaki ang kayamanang ito na binabanggit ni Pablo? Ang nakakalungkot, maging yung mga mananampalataya doon sa Efeso, sabi ni Pablo, nang mabalitaan ko ang inyong pananampalataya, tuwang-tuwa ako, sabi niya, at lagi ko kayong ipinapanalangin. Ano daw ang kanyang panalangin? Ang aking panalangin ay upang maliwanagan kayo. A prayer for enlightenment. Yan ang sabi sa English. Ang panalangin ko ay i-reveal sa inyo ng Diyos, ipaalam sa inyo ng Diyos kung ano yung mga bagay na meron na kayo, na hindi nyo kailangang hanapin sa kung saan. Meron na kayo, hindi nyo lamang nauunawaan, hindi nyo lamang nakikilala, hindi nyo lamang nalalaman. Yan ang sabi ni Pablo. Kaya nga ito ang aking panalangin para sa inyo, sabi ni Pablo. Alam niyo po, ako'y naniniwala, ang panalangin ito ng dakilang apostol ay hindi lamang para sa mga mananampalataya sa Efeso.
Ako'y naniniwala para sa atin din. Dahil maraming mga mananampalataya ang hindi nila alam ang kanilang tunay na kalagayan at kayamanan na binibigay ng Diyos. Ang una na panalangin ni Pablo na ating makikita ay upang makilala natin ang Diyos. Yan ang sinasabi niya. Sinasabi ng mga ateista, sila'y naniniwala na walang Diyos. Sinasabi ng mga agnostic, kung meron mang Diyos, pero hindi natin siya makikilala. Pero si Apostol Pablo, makikita natin ito sa kanyang buhay at sa kanyang mga isinulat na nakatagpo niya, nakakilala niya ang Diyos sa persona ng Panginoong Hesukristo. Kung kaya nga sinasabi ni Pablo at ang kanyang ipinapanalangin na ang mga mananampalataya sana ay magkaroon ng kaunawaan, ng kaalaman patungkol sa Diyos. Hindi ba't mga mananampalataya na ito? Bakit hindi ba nila kilala ang Diyos? Alam niyo po, ang itinuturo ni Pablo ay ganito. Kung kakilala mo ang Diyos personally, ay meron ka ng kaligtasan. That is salvation. Pero hindi titigil. Kung naligtas ka na, alam nating lahat ito, after justification ay hindi ka titigil doon. Ito yung tenses ng salvation na pinag-uusapan natin. To know God personally, that is salvation, that is justification. But to know Him increasingly, yan ang sinasabi ni Pablo. Oo, nakilala mo na ang Diyos sa pagitan ng Panginoong Hesukristo, pero kailangan mo siyang makilala patuloy. Kailangan mo siyang makilala consistently. Ito yung sanctification na binabanggit natin. At ito yung ipinapanalangin niya, na sana'y tuloy-tuloy hanggang sa makilala natin ng lubusan ang Panginoon, and that is glorification. Nakita niyo po, ang mga mananampalataya kasi sa Efeso, kagaya ng mananampalataya sa ating panahon ngayon, pagkatapos nilang maligtas, ang iniisip nila ay tapos na. Wala na silang pakialam, hindi na nila inaalam ang Diyos, wala silang panahon na makipagniig sa Diyos. Hindi ko alam kung totoo nilang nakilala ang Diyos. Ang sinasabi ni Pablo sa atin, ang totoong mananampalataya, hindi siya titigil doon. Kaya nga ang panalangin niya ay upang makilala natin ang Diyos. Yan ang sinasabi ng mga talata sa atin. Ikalawa ay upang maunawaan natin ang pagkatawag ng Diyos. Hindi tayo tinawag ng Diyos para lang gawin natin kung ano ang gusto nating gawin. Tinawag tayo ng Diyos dahil meron siyang layunin. Si Apostol Pedro ay ganito ang kanyang pagkaunawa. Nang isulat niya ang 1 Peter chapter 2 verse 9, unang Pedro kabanatang 2 talatang 9, ang sabi, ngunit kayo ay isang lahing pinili, grupo ng maharlikang pari, isang bansang nakalaan sa Diyos, bayang pag-aari ng Diyos, upang magpahayag ng mga kahanga-hangang ginawa niya. Siya ang tumawag sa inyo. Nakita niyo po yon? Ang Diyos ang tumawag sa atin mula sa kadiliman patungo sa kanyang kahanga-hangang kaliwanagan. Ang itinuturo niya sa atin, kailangang maunawaan natin kung bakit tinawag tayo, kung bakit pinili tayo ng Diyos mula sa kadiliman. Ang panalangin ni Pablo, oo, alam na nila na sila'y tinawag ng Diyos. Tayo man, alam natin na tinawag tayo ng Diyos, alam natin na pinili tayo ng Diyos. Pero ang sinasabi niya, huwag kang titigil doon. Kailangan mong maunawaan yung kahulugan ng ating pagkatawag. Naalala ko
ang kwento ng isang pastor kasama yung kanyang deacon, meron silang bibisitahing prospect. Yung meron silang nakilala na sa tingin nila ay pwedeng bahaginan ng mabuting balita at parang inclined, yun ang kanilang pakiwari na naniniwala siya sa salita ng Diyos at malamang ipinapanalangin nila na makakilala siya sa Panginoon. So isang araw ay nag-set sila ng appointment, kinuha yung address at pinuntahan itong bago nilang prospect. Nang makarating sila doon sa lugar, nagulat ang dalawa. Nagulat yung pastor, lalo na yung deacon. Kasi naman ay mansion yung bahay. Pagbukas ng gate, makikita mo yung napakagandang lawn, yung kanilang garden, makikita mo yung mga nakaayos na mga bulaklak at kanilang mga halaman. Pagdating nila doon sa may garahe, ay mamahaling mga sasakyan yung mga nakaparada doon. Nung sulyapan nila, dahil sa halos salamin yung pinaka wall ng bahay, ay nakita nila yung kanilang prospect nakahiga doon sa kanyang magandang silya na merong pwede siyang ihigaan. Nanonood siya sa isang napakalaking TV. Tapos yung kanyang mga utusan ay nandoon sa tabi, naghihintay para utusan niya at sagana yung pagkain na ibinibigay sa kanya. Hinila nung diakono yung damit ng pastor, tapos ay binulo. Sabi niya kay pastor, sabi niya, ano pa pong magandang balita ang ay si-share natin sa kanya. Ang problema ng mga mananampalataya noon at maging sa ating panahon ay na-confuse tayo doon sa presyo tsaka doon sa halaga. Naintindihan niyo po ang aking binabanggit. Minsan ay tinitingnan natin, or should I say madalas, ang tinitingnan natin at binibigyang pagpapahalaga sa buhay natin ay yung presyo ng mga bagay-bagay. Pag meron kang ganito kamahal, meron kang pag-aari na ganyan kamahal, parang mahalaga ka. We confuse prices with that of the value. Hindi natin talaga tinitingnan kung alin ang mas mahalaga. Simple po. Alin ba ang mahalaga? Yung presyo o yung talagang halaga ng bagay? Kagaya halimbawa ng mga material na bagay. Alin ang mas matimbang sa ating puso? Yung material na bagay na mataas ang presyo o ang kaligtasan na siyang mas mahalaga kaysa sa atin? Kailangan makita natin, maunawaan natin, malaman natin yung kahalagahan ng ating pagkatawag mula sa Diyos. Tayo'y tinawag niya upang hindi lamang iligtas doon sa kaparusahan, sa tiyak na parusa doon sa impyerno, kung hindi inilagay tayo sa liwanag mula sa dilim, ay tinawag tayo at dinala sa liwanag. Yan ang sabi ni Apostol Pedro. Yan ang sinasabi ng ating talata. Sana'y maunawaan natin, malaman natin. Yan ang sinasabi niya. Ano ba yung kahalagahan ng iyong pagkatawag? Bakit ang buhay, wari bagang laging nakabase na lamang doon sa mga presyo ng mga kung anong kinakain natin, sa presyo ng kung anong isinusuot natin, sa presyo ng kung ano ang sinasakyan natin? Kaya ang tingin natin sa ating sarili, kawawa tayo. Dahil yung presyo ng mga ginagamit at kinakain natin ay hamak na mas mababa kumpara sa iba. Kaya nga umahaba yung liig natin pag nakikita natin yung ating kapitbahay na maraming ganito, maraming ganyan, mataas ang presyo.
alin ba talaga ang mas matimbang sa ating puso? Ang presyo ng mundong ito o ang halaga ng paraisong ipinangako ng Diyos sa atin? Alin ang mas matimbang sa atin? Ang presyo na pwede nating maangkin habang narito tayo sa lupa o ang halaga ng relasyong naging anak tayo ng Diyos, naging bahagi ng kanyang pamilya? Ang panalangin ni Pablo para sa mga mananampalataya sa Efeso, ang sabi niya, sana'y maunawaan nila ang kahalagahan ng pagkatawag ng Diyos. Ikatlo at ang huling katotohanan na gusto kong ihatid mula sa mga binasa nating talata ay upang malaman natin ang kapangyarihan ng Diyos. Ang sabi ng verse 19, para maunawaan, para malaman, yan ang panalangin ni Pablo, kung gaano kalawak, kung gaano kahaba, kung gaano kataas, kung gaano kalalim ang kapangyarihan ito. Pero sinasabi din ng talata sa atin, ang kapangyarihan ito'y nakadepende sa atin. Nakadepende kung alam natin na meron tayo. Alam niyo po, si Rockefeller, sa mga unang panahon, bago pa sumikat itong mga mayayaman na ito, matagal na nasa kasaysayan ng buong mundo na siya ang pinakamayaman sa lahat ng tao. Pero alam niyo ba na matagal siyang namuhay na ang kinakain lang niya ay crackers, yung skyflakes lang. Biscuit na ganon, crackers lang tsaka gatas ang pwede niyang kainin dahil nagkaroon siya ng problema sa sikmura. Dahil sa kaiisip kung ano ang gagawin niya sa kanyang kayamanan. Wala siyang kapayapaan. Maraming pera, maraming pwedeng mabiling pagkain, pero hindi niya pwedeng kainin. Hindi siya nakakatulog, namamayat siya. Hanggang sa isang araw na isipan niya na ipamigay yung bahagi ng kanyang kayamanan. Siya'y naging isang pilantropo, yung tumutulong sa mga mahihirap. Doon pa lamang siya nagkaroon ng kapayapaan. Doon pa lamang niya na-enjoy yung palang perang nasa kanya na kanyang pag-aari, bagamat napakadami. Pero walang kwenta dahil, uyin mo naman, crackers lang yung kakainin mo, pwede mong kainin. Nung hindi niya ginagamit ito para sa kapakanan ng iba, ay wala siyang kapayapaan. Ang kapangyarihan noong mga nasa kanya ay depende kung papaano niya ginagamit. Ang kapangyarihan ng Diyos, oo, walang question doon. Sinasabi ni Pablo, pero gusto kong maunawaan ninyo, makita ninyo, malaman ninyo, sabi ni Pablo, kung gaano ito kataas, gaano ito kalalim, gaano ito kalawak, gaano ito kahaba. Kung mauunawaan ninyo yon at gagamitin ninyo, makikita ng iba, makapangyarihan ang Diyos na siyang tumawag, na siyang pumili sa inyo. Yan ang sinasabi niya. Alam din kasi naman ni Pablo na meron tayong mga kalaban na hindi tumitigil para nakawan tayo ng ating kapayapaan at ng ating kagalakan. At sinasabi rin niya sa atin mula sa mga talatang ating binasa na hindi natin pwedeng mapagtagumpayan ang lahat ng ito sa sarili nating paraan. Kailangan natin ang kapangyarihan mula sa Diyos. Ang kapangyarihang ang Diyos lang, because this is a spiritual battle, and so we cannot win it on our own way, on our own strength, sa ating sariling kaparaanan. Ang sinasabi niya sa atin, narito, napaka
Ang totoo, iba-ibang termino yung ginamit niya dito eh. Dito niya ginamit yung salita sa Griego na dunamai, na pinanggalingan ng mga salitang dynamo and dynamite, yung energy, yung power, yung mga terms na ito ay ginamit niya para lamang mailarawan sa kanyang mga sinusulatan kung gaano yung kapangyarihan ng Diyos. Pero ang kapangyarihan ito ay nandoon nakadepende sa mga pinagbigyan. At ang panalangin ko, sabi ni Pablo, kayo na mga mananampalataya sa Efeso, maunawaan ninyo, nasa inyong mga kamay, ibinigay na ng Diyos, gamitin ninyo ang kapangyarihan yan. At yun ang sinasabi din niya sa atin ngayong gabi. Sinasabi ng Diyos, binigyan niya tayo ng kapangyarihan, ng kagalakan, ng kapayapaan. Binigyan niya tayo ng kapangyarihan kagaya nito. Pero kung hindi po natin gagamitin, pare bagang sinasabi natin, walang kakayanan ng ating Diyos. Ang totoo, hindi lamang natin alam. Kaya't ang panalangin ni Pablo, sana'y maunawaan natin. Sana'y makita natin, ma-enlighten tayo. Masaya si Pablo. Makikita natin sa unang bahagi ng chapter 1, nang mabalitaan ko ang inyong pananampalataya, ang sabi niya, ang inyong malasakit sa mga kapwa Kristiyano, ay talaga namang nag-uumapaw ang aking kagalakan. Pero huwag kayong titigil doon. Hindi pagkatapos na makilala natin si Jesus ay tama na. Hindi sapat na alam mo, pupunta ka sa langit kung kaya't wala ka ng pakialam, wala ka ng malasakit sa iba, wala ka ng... Kaya nga, kung makaasta tayo, parang wala tayong pakialam sa iba. Nandoon lang tayo. Hindi tayo gumagawa. Nandoon lang tayo sa gilid. Ang akala natin ang kapangyarihan, ang akala natin ang lakas, ay kung ano ang meron tayo. Na pagkakamalian natin ang presyo at yung halaga. At ang panalangin ni Pablo, sana, sabi niya, ay makilala nyo ng lubos ang Diyos. Maunawaan ninyo ang pagkatawag sa inyo. Makilala ninyo ang kapangyarihan ng Diyos na ibinagkatiwala sa bawat mananampalataya. Ito ang panalangin ni Pablo para sa mga mananampalataya sa Efeso. At ako'y naniniwala. Ito din ang katotohanan gusto ng Diyos na makita nating ninanasan niya na mangyari sa atin. And so indirectly, I would like to say that Paul is not just praying for the Ephesian Christians, but he is also praying for you and for me. My question then, as I close, will Paul's prayer be answered tonight in your life? Ang panalangin bang ito ni Pablo ay masasagot sa buhay mo, kapatid? Magnanasa ba tayo magmula ngayon na kilalanin natin ang Diyos ng lubusan? Na naunawain natin ang pagkatawag natin, ang pagkapili ng Diyos, at ating mapagsinsay kung gaano kamakapangyarihan ang Diyos na tumawag sa atin. Tayo manalangin. Amang banal, patuloy po ang aming pagpapasalamat, ang aming pagpupuri sa pangalan mo, sa pagbibigay ng inyong mensahe sa amin, sa bawat Miyerkules patungkol sa panalangin, sa bawat linggo, patungkol sa kung papaano makita namin kung gaano kami kapalad at maging encouragement kami sa iba. Salamat po. Gaano man katagal ang paglalakbay na ito, lalo na sa panahon ito ng pandemya.
Nararanasan po namin na hindi kayo nagkukulang. Napakayaman ng inyong mga salita. At palagi, meron at merong gintong katotohanan kaming makikita. Meron kaming magagamit na ibibigay mong gabay para sa aming paglalakbay. Salamat po, O Diyos. Salamat po sa mga taong una mong ginamit. Kagaya ni Apostol Pablo, ni Apostol Pedro, ang mga unang mananampalataya doon sa lugar ng Efeso. Salamat po at natututunan namin ang maraming bagay na maiwasan yung hindi tama at yung mga magagandang bagay ay mapulot namin at magamit sa aming araw-araw na paglakad. O Diyos, kumilos ka po. Gumawa po kayo ng himala sa buhay ng inyong mga anak. Magkaroon nawa ng pagbabagong sigla ng revival sa buhay ng bawat Kristiyano. At ang panalangin ko po'y umpisahan ninyo ito sa akin at sa aking mga kapatid sa iyong iglesia lokal. Salamat po. Minsan pa ay binibigay namin sa iyo ang lahat ng aming papuri at ang lahat ng aming pasasalamat. Naway nasambakat na luwalhati na bigyan namin ng papuri. Sa pangalan ng iyong anak, ang aming Panginoong Yesus, ito po ang aming panalangin. Amen. Amen. Kagaya po ng ating palagi ang ginagawa sa ating punong panalangin, akin na pong naipost ang mga bagong kahilingan natin, pagpapasalamat at panalangin. Ang listahan ng mga ito ay nakapost sa ating SFBC group chat. Sana po'y patuloy nating sama-samang balikatin. Magdalahan tayo ng bigatin bilang magkakapatid. Ating ilapit, ating ipanalangin ang bawat isa. Sige po, pagpalain tayo ng Panginoon.